na itatayo po yung batas ng Diyos at ito po yung batas ng Diyos ang magiging supreme law of the land ng bansang Pilipinas dahil ito po yung magpapatupad sa batas po ng tribo, yung EPRA law. Ito po yung magpapatupad ng batas po ng ating mga kapatid na mga Muslim, yung Sharia law. At ito po din yung magpapatupad sa batas po ng relihiyon or batas po ng Diyos, yung Divine Constitution, at ito po yung magpapatupad din sa ating corporate law ngayon. So, bali, 4 po na kategory yung batas na ipatutupad ng Divine Government of the Philippines at ito po yung magiging supreme law of the land. Kaya sa lahat po ng mga Filipino, Luzon, Visayas, Mindanao, or sa amang dako sa buong mundo, basta ikaw ay Filipino, ito na po yung katuparan sa matagal po nating sinisigaw, hinihintay, lalong-lalo na po sa ating mga ninuno, na darating po yung divine government. And this is it, mga kapatid. Ito na po yung matagal ng hinihintay natin, hindi man naabutan ng ating mga ninuno, pero pasalamat po tayo na sa ating generation dumating itong katuparan ng Divine Government of the Philippines. Ito po ang dibino gobyerno ng bansang Pilipinas, hindi po ito isang propesiya. This is script po, mga kapatid, nakasulat na po ito sa Biblia at kinakailangan na po itong matutupad. May propesiya man o wala, matutupad din dahil ito po yung script, yung Biblia, ang script po na binabasa ng isang direktor at ang Diyos po yung direktor. Kaya maraming nagpropesiya, okay? Maraming mga nagpropesiya patungkol sa divine government pero hindi po natupad. So ang labas po nila, nagiging false prophet po sila. Walang problema yung propesiya pero kung ito ay naka-align din sa script. So kahit walang propesiya, as long as nasa script, matutupad yan dahil script po. Dahil yung propesiya, mga kapatid, dahil yung propesiya, tapos na po yung propesiya. Nang nasulat na po ni Juan, yung Biblia doon sa pulo ng Patmos, yung Revelation, tapos na po yung propesiya. Okay? Tapos na po yung propesiya. Nakasulat na po. Yung mga totoong mga propeta noon, panahon nila ni Moses, panahon ni Elijah, ni Elias, panahon nila ni Daniel, ni Ezekiel, ni Isaias, ni Jeremias, at iba pang mga minor prophets. Yun po yung mga propeta na nagpropesiya sa mga pangyayari na dumating in the future. Wala pa silang Biblia na binabasihan. Okay? Wala na po silang Biblia na binabasihan. During sa time of Jesus Christ, every time na mayroon siyang sasabihin na tungkol sa prophecy, binabanggit niya po kung sino yung propeta ang nagsasalita ng binasa niyang teksto. Kagaya na lang po doon, yung sinabi niya, yung Espiritu ng Diyos sumasa akin, nang binasa po ni Jesus po yung propesiya na po na yun po yung propesiya ni Isaias. Kaya nang natapos na po yung writing ng Biblia, tapos na po yung propesiya. Kahit walang prophecy, mga kapatid, pa yung sila. Kahit yung sabi nila yung prophecy ni Nostradamus, hindi po yun prophecy, mga kapatid. Alam lang talaga ni Nostradamus na may darating talaga na ganun dahil nakasulat na. Hindi yun propesiya. Okay? Kasi kung propesiya, sinasabi mo yung bagay na yan, galing sa Diyos, wala ka pang binabasihan. Pero kung ngayon, sabihin natin yung Divine Government of the Philippines, this is propesiya. Hindi po propesiya dahil may mababasa na po tayo na Divine Government. Script po, mga kapatid. Script. Matutupad talaga yung script. Kaya lang, maraming mga nagpropeta dito sa Pilipinas noong nakaraang year 2000 or 1994 or 1996 that time, maraming nagpropesiya na mayroon pong magiging yung bansang Pilipinas natin magiging righteous nation po sa panahon na yon. Yun po, totoo po yun, mga kapatid. Kaya lang, may prediction po sila na time, so yun po yung sinasabi nilang propesiya, no? Ng isang babae na propeta, totoo po yun na mangyayari dahil nakascript po yan. Kaya lang, hindi lang po nakaalin yung time na pagsabi nila o prediction nila kung kailan mangyari. Kaya nga, 2 beses po yung ating kaibigan na pastor, no?
isa sa mga kilalang congressman na ngayon na nagiging tumakbo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas dahil gusto niyang baguhin yung sistema ng pamahalaan natin sa bansang Pilipinas. Dahil sabi niya, nakapropesiya yon. Totoo po, nakapropesiya na. Pero hindi po propesiya ng mga propeta na lumalabas ngayon. Nakasulat na po yan. Okay? Nakasulat na po yan na dapat talagang mangyayari. Kaya lang hindi pa po panahon niya. That time, way back 20 years or more or less 20 years ago, hindi pa po niya time na ma-implement yung divine government of the Philippines. Ngayon na po, 2022, yung magandang balita na kung kailan, at ito na po yung panahon na tutuparin na ng Diyos. Yung sinasabi niya dyan, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is in heaven. Dahil itong divine government of the Philippines, this is the government of God in heaven. At ito po yung government doon sa langit na gustong ipatupad ng Diyos dito sa lupa. Okay? Gustong ipatupad ng Diyos yung gobyerno niya doon sa langit, dito sa lupa. Dahil kung ito na po yung batas ng Diyos ay matutupad na dito sa lupa, yan din yung kalooban ng Diyos Ama doon sa langit. Kaya nga sinasabi niya, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is in heaven. Kaya nga sinasabi niya kay Pedro, sabi niya, Pedro, anuman ang bagay, kahit sino mang inyong gapuson din sa yuta, gapuson usab dito sa langit. Kinsa man ang imong buhian din sa yuta, buhian usab dito sa langit. Yan po ang ibig pong sabihin, mga kapatid. Kaya itong divine government na palagi nating sinisigaw dito sa Himpapawid, dito po sa ating live sa Facebook, ito po yung gobyerno, sistema ng gobyerno na ayon sa kalooban ng Diyos. Marami mga grupo, marami mga politikong sumisigaw ng divine government, pero hindi nila alam kung paano implement yung divine government dahil gumagawa sila ng sarili nilang batas na ayon lang sa kanilang kalooban, yung batas na yun, at sasabihin nila, this is the constitution of the divine government na gawa-gawa po nila. Pero itong divine government of the Philippines na ipatupad po natin, this is the divine constitution of God at nakasulat na po dito sa Biblia. Since time immemorial na po yan. Kaya mayroon pong nagtatanong po sa akin na sabi niya, papaano kahit ilang pang presidente ang uupo dyan na magiging presidente kung hindi pa darating, hindi pa nasusulat yung batas na ipatutupad. Mga kapatid, hindi na kailangan isusulat yung batas na ipatutupad sa divine government. Nandito na po, mga kapatid, matagal na itong ibinigay ng Diyos. Ibinigay na ito ng Diyos doon kay Moses. Noong 487 BC, before Christ, after po ng 430 years na sila po ay lumabas doon sa Egypt, ibinigay po ng Diyos yung isang constitution kay Moses dahil yun pong constitution na yun po yung ipatutupad ni Moses sa mga anak ng Diyos nang lumabas doon sa Egypt. Dahil yung mga anak ng Diyos na lumalabas sa Egypt, yung mga Israelitas na yun, mayroon po silang nakagisnang konstitusyon. At yung nakagisna nilang konstitusyon ng mga anak ng Diyos, yun po yung batas ng Ehipto na yung sinasamba nila, yung Diyos nila na si Paraon. So yun po yung nagisnan ng mga Israelitas, ng mga anak ng Diyos doon sa Egypt for more than 400 years. Kaya nang lumabas sila sa Egypt, sa pamamagitan ni Moses at dadalhin doon sa land of promise, dinala sila doon sa wilderness at doon sila binigyan ng Diyos ng banal na batas, yung divine constitution, yung divine law ibinigay ng Diyos sa kay Moses upang ipatupad yun ni Moses sa buong bayan ng Israel, sa buong bayan ng Diyos upang ipatupad ni Moses hanggang makarating sila doon sa land of promise. Ito po, mga kapatid, dito sa Pilipinas, once na sasabihin ko sa inyo, divine government of the Philippines, ipatupad po natin yung batas ng Diyos. I'm not talking about church. I'm not talking about religions or belief, mga kapatid. Hindi ko tinutukoy yung isang denomination, hindi ko tinutukoy yung isang simbahan o isang iglesia o
or isang grupo or isang kingdom, hindi ko tinutukoy. Once na sabihin kong divine government of the Philippines, ipatupad yan doon sa Malacanang. Yung presidente na kasunod po ni PRRD, yan po yung magpapatupad sa batas ng Diyos upang itong bansa po natin magiging banal sa harapan ng Diyos. Yan po mga kapatid, yung ibig sabihin dyan, hindi po natin pinopromote ang isang simbahan. Hindi po natin pinopromote ang isang pastor, ang isang founder o isang leaders. Kahit sino ba siyang talpulanong founder ba yan? Kahit ilang pang grupo yung founder niya. Hindi po natin pinopromote na yung divine government doon sa kanilang sikta or doon sa kanilang grupo i-implement. No! Doon sa Malacanang, yung batas ng Diyos, ilagay natin sa ating saligang batas. Yan po mga kapatid, ang ibig sabihin ng divine government of the Philippines. Once na yung batas ng Diyos, yung 10 kautusan ng Diyos, yung nandoon sa Ark of the Covenant, pag maitupad na yun sa saligang batas po natin, lahat ng Filipino, anong relihiyon mo, anong denomination mo, anong simbahan mo, sino mang founder mo, wala kang karapatan na hindi susunod sa batas ng Diyos dahil ipapatupad yan ng mahal na Pangulo. Yan po yung power, yan po magiging supreme law of the land, itong batas ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Hindi po ito basta-bastang batas. Okay? Hindi po ito basta-bastang batas na gawa-gawa lang ng mga congressman o gawa-gawa lang ng mga senadors o gawa-gawa lang ng mga governors or mga barangay kagawad or municipal kagawad. No! Itong batas na ito, hindi na po ito gawa ng tao. Gawa na po ito ng Diyos at ang kulang na lang, ipagpapatupad na lang po ito ang kulang. Kaya ito po mga kapatid, no? Hindi po ako magsasawa na magsabi na this is the Lord's doing. This is God's will, mga kapatid. Kaya yung palagi nating sinisigaw na ang kasunod na Pangulo sa bansang Pilipinas, yung magiging Pangulo sa bansang Pilipinas sa 2022 after ni PRRD, ito po yung Pangulo na nandoon na po sa puso ng Diyos. Pinili na po ito ng Diyos. Ang Diyos na po mismo yung nag-elect sa kanya upang magiging tagapagtanggol ng kanyang mga anak na inaapi dito sa bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid, bago pa isinigaw ng COMELEC na mayroong election 2022, bago pa sinabi ng mga politiko, mga partido na mayroon silang susuportahan na politiko, mayroon nang napili ang Diyos, mga kapatid, na magiging Pangulo sa bansang Pilipinas. Hindi senador, hindi mayor, hindi congressman, hindi gobernador, mga kapatid, hindi senador, hindi gabinete, lalong hindi wala sa Malacanang, yung napili ng Diyos na magiging Pangulo ng bansang Pilipinas. Okay? Siya po yung lumad. Leon po, kung titingnan natin palagi, yung nasa background ko sa likod, mga kapatid, yan po yung logo ng Malacanang. At ng logo ng Malacanang na yan, agila yan at saka leon. Yung palagi kong sinasabi, yung agila na si PRRD nakauwi na po sa Malacanang. Yung nagturno ngayon, yun po yung agila. Yan po si PRRD. Yan po yung nakalagay dyan sa logo ng Malacanang. Official seal po yan ng Malacanang, mga kapatid. Leon at saka agila. Kaya, si Presidente Duterte, siya po yung nakatupad. Siya po yung pinili ng Diyos. Siya po yung pinahiran ng Diyos ng langis. Anointed by God, si PRRD to sit down sa trono dyan sa Malacanang upang matupad yung agila. Pero yung agila na yan, hindi yan forever. Okay? Yung pamumuno ng agila sa Malacanang, hindi yan forever. Mayroon po yang hangganan mula 2016 hanggang 2022. Hindi po forever ang pamumuno ng agila. Hindi rin forever yung pamumuno kahit anak pa ng agila. Kahit sisiw pa ng agila, wala po mga kapatid. Dahil wala yung agilang nakalagay dyan, wala yung sisiw. Hindi yan babae yung agila dyan, lalaki po yan na agila. At ang kasunod ng agila na yan, leon na po, and this is, yung sinasabi na po natin, ang kasunod dyan, leon. The last implementer of nation, leon po mga kapatid, galing sa Mindanao.
Maraming mga haka-haka dyan sa Facebook, sinasabi nila, Pastor, hindi divine government of the Philippines yung ipatutupad. Divine government of God. Naunsa. Wala tayong question sa divine government of God. Totoo po yung divine government of God ipatutupad. Pero kung sabihin nating divine government of God, universal po yan, pangkalahatan na po yan. Pero kung sabihin nating divine government of the Philippines, specific po yan dito sa bansang Pilipinas. Hindi po yan magic na implement mo yung divine government of God sa buong mundo. Walang magic dito, kapatid. Okay? Makinig ka, walang magic dito na implement mo yung divine government of God sa buong mundo. Mag-uumpisa yan sa isang bansa upang maging modelo ng Diyos itong bansang Pilipinas. Modelo ang bansang Pilipinas sa gobyerno ng Diyos. Kung sinasabi nating divine government of the Philippines, divine government of God yan. Pero dito sa Pilipinas mag-umpisa. Pero kung sinabihin mong divine government of God, ang tanong dyan, saan mo yan i-implement yung divine government of God? Doon sa kalawakan? Doon sa impapawid? Doon sa dinadaanan ng mga airplane, mga rocket, mga missiles, doon mo ipatupad yung divine government of God? No! Dito sa bansang Pilipinas. Kaya specific po yung ating sigaw. Divine government of the Philippines. Na ito po yung batas ng Diyos ang ating ipatupad sa ating bansang Pilipinas. Kapag itong bansang Pilipinas po natin magiging banal na po sa harapan ng Diyos, itong Pilipinas po natin magiging modelo sa lahat ng bansa sa buong mundo. Dahil sa batas ng Diyos. Dahil sa batas ng Diyos, hindi magiging modelo ito sa kasamaan. Itong Pilipinas, hindi ito magiging modelo sa kurakot. Itong bansang Pilipinas po natin, hindi ito magiging modelo sa buong mundo sa kasakiman. Magiging modelo itong bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng batas ng Diyos. Dahil dito ang Diyos una maghahari. Doon na siya sa Israel noon. Kaya lang hindi nila tinanggap si Jesus na yun po yung implementor ng batas ng Diyos sa Israel. Kaya mapalad po tayo sa Pilipinas. Dahil tayo po, mula Israel, tayo po yung bansang inilipatan ng kaharian ng Diyos doon sa Israel at ibinigay dito sa bansang Pilipinas. Yung kaharian ng Diyos na yun, hindi po yung ibig sabihin yung buong mundo yung ibinigay sa Pilipinas. Yung blessings of divine government, yun po yung inilipat ni Kristo mula Israel at dito po sa bansang Pilipinas niya. At ito na po mga kapatid yung palagi nating sinisigaw. Divine government of the Philippines. Mauuna ang divine government bago yung divine will. Dahil maraming mga sugo ng Diyos, maraming inutusan ng Diyos, pero yung pinaghahanap, hindi po kaharian ng Diyos, hindi po government yung pinaghahanap, yung divine will. No? Maraming mga spiritual kuno, kumbaga matalas yung pag-iisip biblically. Pero yung inuuna naman, yung divine will. Kung titingnan natin Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Bakit kailangan po natin hanapin yung kaharian ng Diyos? Bakit sinasabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God? Bakit po niya sinasabi yan? Basahin nga natin. Very common and familiar na mga verses dito sa Biblia, yung ating sasabihin po ngayon. Sabi niya dito. 33, sabi niya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tanong, bakit sinasabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God? Bakit niya sinasabi, seek ye first the kingdom of God? Kung iisipin po natin, kung nandoon yung kaharian ng Diyos sa ibabaw, hindi na kailangan hanapin. Sabihin na lang sana ni Jesus,
Titingaliin nyo yung kaharian ng Diyos sa langit. Hindi na hanapin dahil nandoon na. Pero sinabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Why? Bakit niya ipapahanap? Dahil kinuha niya doon sa Israel. Ito po yung pagkasabi niya, Matthew 21:43. Sabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. Kaya wala na sa Israel. Kaya sinabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Dahil wala na sa Israel. Yung kaharian ng Diyos, wala na. Kaya ipapahanap niya. So tayo naman dito sa bansang Pilipinas, alam na po natin na yung kaharian ng Diyos nandito na sa bansang Pilipinas. Ang kasunod, divine government, yung divine constitution ng Diyos, ipatupad natin sa kaharian ng Diyos. Divine government, His righteous government, upang yung mga Filipino sa bansang Pilipinas magiging righteous sa harapan ng Diyos. Kaya seek ye first the kingdom of God. Second, His righteousness, meaning divine government ang ipatutupad. Pangatlo, ang kasunod, divine wealth, yung kasunod. And all these things shall be added unto. Yan po yung divine wealth. Papaano makukuha ng mga claimant ng mga divine wealth ngayon? Maraming sangkatutak na mga grupo nag-claim ng divine wealth, pero hindi naman ipinatupad yung divine government. Kaya mauna yung divine government bago yung divine wealth. Dahil kung ibibigay ng Diyos ngayon yung divine wealth na inaasam nyo, yung gobyerno natin, kurakot pa. Uubusin din yan ng ating gobyerno. Mga kapatid, mag-isip-isip po kayong lahat ng mga claimant dyan. No? Kayong mga nagnanasa ng divine wealth, totoo po yan. Walang taong hindi nangangailangan. Dahil rights po natin yan. Tayong mga Filipino, rights po natin yan. Na kunin po yung divine wealth. Okay? Kunin po yung divine wealth. Kaya nga, maraming mga projects ngayon. Maraming mga projects yung ginagawa ng mga claimant, mga humanitarian projects to prove na kailangan po yung divine wealth doon sa ibang bansa uuwi dito at hindi yun uuwi sa bansang Pilipinas kung walang katumbas na malaking project. Yun po yung pagkakaalam po ng mga claimant na yun. Kaya maraming grupo ngayon, association ngayon, kanya-kanya na lang lista ng mga tao sasabihin para ito sa divine wealth. Okay? Pero ang bottom line niyan, mga kapatid, maraming mga grupong gumagalaw dito ngayon sa bansang Pilipinas. Naghahanap po ng beneficiary. Ang meaning dyan, naghahanap po ng beneficiary to prove na yung pera doon babalik dito sa Pilipinas dahil mayroong malaking projects. Yan po mga kapatid, maniwala kayo sa back up po yan. Ginagawa po yan ng mga leaders. Kahit si Presidente Marcos noon. Si Presidente Marcos bilang administrator po ng kayamanan ng Diyos at napahiram na po ni Presidente Marcos yung mga kayamanan ng Diyos na ipautang na po sa iba't ibang bansa. Hindi na yun basta-basta na ma-recover ni Presidente Marcos yun. Dahil mayroon po yung time limit. Mayroon po yung time, naka-time po yun, may kontrata po yun kung ilang taon po yun babalik sa Pilipinas. Pero kapag dumating na po yung expiration na po na yun, kailangan naman po ng Pilipinas yung malaking project upang babalik yung pera na yun. Kaya yung ginawa ni Presidente Marcos, gumawa siya ng deuterium that time. Inutosan yung mga scientists, ginastuhan ng gobyerno yung mga scientists upang explore yung deuterium. Dahil yun po yung magiging project ni Presidente Marcos upang babalik sa Pilipinas yung kayamanan ng Diyos. Yan po mga kapatid, ang totoo. Ginawa niya yung projects na yun upang babalik sa Pilipinas yung kayamanan doon sa ibang bansa na pinahiram niya. Dahil, mga kapatid, marami nag-aagawan ngayon sa
sa deuterium. Walang kahit sinong company, walang kahit sinong founder, kahit sinong kaharian dyan na nagmamay-ari ng deuterium. Ito po ay pagmamay-ari ng Diyos at ito po yung pagmamay-ari ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi ito pagmamay-ari ng isang grupo lang. Hindi ito pagmamay-ari ng isang private groups, private business, private company. Pagmamay-ari ito ng Diyos. Okay? Pagmamay-ari ito ng Diyos. Hindi ito pagmamay-ari ng isang asosasyon. Kaya ang bottom line po niyan, mga kapatid, bakit mayroong deuterium pina-explore po ni Presidente Marcos panahon po ni Engineer Cesar Escusa that time noong 1980s? Dahil alam na po ni Presidente Marcos, papalapit na po siya, malapit na po matapos yung kanyang termino bilang Pangulo for sa loob ng 20 years. Kaya gumagawa siya ng projects na habang wala na siya, itong projects na ito po yung rason na babalik yung pera nandoon sa ibang bansa. Pero hindi po natuloy po yun, mga kapatid. Dahil naabutan siya ng termino niya. Hindi rin ipinagpatuloy ni Presidente Corazon Aquino. Bakit? Hindi iyon ang instruction ng Diyos. Hindi iyon ang dahilan. Hindi iyon ang susi upang babalik yung kayamanan dito sa bansang Pilipinas. Hindi po yan, mga kapatid. Hindi divine wealth. Hindi divine projects yung kailangan upang babalik yung divine wealth sa ibang bansa. Yung kinakailangan natin ngayon, divine government upang babalik yung divine wealth dito sa bansang Pilipinas. Yan po, mga kapatid. Kaya sa lahat po ng grupo dyan na nag-aangkin sa kanila po yung deuterium, no! Buang-buang lang ang muangkon sa butang sa Diyos. Buang-buang lang na tao ang muangkon sa butang sa Diyos, mga kapatid. Only foolish man, no, ang aangkin sa isang bagay na hindi sa kanya. Pagmamay-ari po yan ng Diyos, mga kapatid. Hindi yan pagmamay-ari ng isang korporasyon, sa isang grupo, sa isang company. Hindi. Pagmamay-ari na yan Diyos. Kung pagmamay-ari yan ng Diyos, ang mayroong karapatan dyan, magpa-explore ang government. Bakit na-pa-explore po ni Presidente Marcos? Dahil Pangulo si Presidente Marcos. Ginastuhan ng gobyerno yung mga scientists na millions, billions of ang gastos po ng gobyerno that time upang i-explore po ng mga engineers kung saan dito sa bansang Pilipinas yung pinakamalaking deposit ng deuterium. Ngayon, sa simple lang, aangkinin ng ibang grupo dyan sa kanila. Yung ginagamit naman na exploration, yung feasibility study, hindi naman nila gastos. Hindi naman nila sariling pera yung ginagastos. Pera yun ng gobyerno. Yung ginagawang feasibility studies dyan. Kaya gobyerno din ang tutupad niyan. Huwag niyo sabihin na mayroon mayroon kayong karapatan, no? Exclusive yan. Kaya nga, buang-buang lang ang tao, muangkon, nga iyahan ng deuterium. Saka, sa Diyos na. Yeah. Divine government, mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God, His righteousness. Yan na po, nandito na po tayo sa pangalawa, His righteousness. Yan po yung divine government. Hindi po yan magic, mga kapatid. Okay? Hindi po yan magic. Hindi po ibig sabihin na yung kabanalan mo ngayon, sapat na yan sa harapan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na ikaw po ay perfect yung attendance mo sa simbahan. Kahit nagaluhod ka mula entrance papunta doon sa harapan ng simbahan. Hindi yan rason na ikaw na ay marangal or ikaw na ay righteous sa harapan ng Diyos. Kahit ilang simbahan pa yung pinaglilipatan mo upang ikaw ay magsamba, hindi yan rason na ikaw ay righteous. Ang rason, ang makapag-righteous lang po sa isang tao dito sa bansang Pilipinas kung righteous government na po tayo. Kung ang banal na gobyerno ng Diyos ay patutupad na sa bansang Pilipinas, ang mga tao ay matuto ng mamuhay na banal sa harapan ng Diyos. Now, kung ang mga tao ay banal na sa harapan ng Diyos, all these things, yung sinasabi niyong divine wealth, ito na po ang kasunod. Divine wealth, all these things shall be added unto you. Dahil you are now
declared righteous in the sight of God as long as you obey the law of God. Yan po mga kapatid. Kaya sa mga grupo dyan na sinasabi nila sila yung makakuha ng divine government, mga kapatid, hindi yan ang instruction ng Diyos. Oh? Hindi itong sinasabi ko, hindi ito prophecy. Script po ito. Seek ye first the kingdom of God. Itong kingdom of God po natin, ito po yung palagi nating sinisigaw dyan na maharlika. Ito po, maharlika nation. Totoo po yung bansa natin, maharlika nation. Pero hindi po sa isang teritoryo lang. Buong 7,000, more or less 7,000 islands. Yan po yung maharlikan nation. Hindi lang po sa isang specific, sa isang location lang. Buong archipelago, mga kapatid. Ilang libong isla, yan po ang lupa ng Maharlika. Maharlika, hindi po ito panahon ni Jesus yung Maharlika na word. Hindi ito panahon ni Solomon yung Maharlika na word. Hindi ito panahon. Kung sinasabi nilang mas nauna pa yung offer sa Maharlika, no. Itong word na Maharlika, sa panahon pa to ni Adan, hanggang sa panahon ni Noe, before the flood, yun po yung mga Maharlikan people. Mula sa kay Adan, Seth, Enos, Kainan, Mahalid, Harit, Inok, Matusalam, Lamik, Noe, they are the Maharlikan people. Kaya po, dito sila bumalik sa Pilipinas dahil dito yung first civilization sa ating mundo, dito sa bansang Pilipinas po natin. Kaya nung mga ninuno po natin, mula kay Dato Ipugao, Dato Maricodo, Dato Puti, at saka yung mga siyam na dato galing sa Borneo, they are the Maharlikan people, pinadala ng Diyos. Sila po yung mga binhi ng Diyos mula sa Israel. Dahil itong lugar na pinuntahan nila, this is now the Maharlikan land before po sa panahon ng lunok. Kaya, Maharlika, totoong Maharlika. Dahil yung Maharlika sana yung Israel eh. Yun sana yung mahal ng Diyos. Yun po yung unang mahal ng Diyos, ang Israel, bansang Israel. Yun po yung bansa ang unang minahal ng Diyos matapos nagkasala si Adan at saka si Eva doon sa Garden of Eden. Yung unang bansa na minahal ng Diyos, yun po yung Israel. Kaya lang yung Israel, hindi naman nila tinumbasan yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Hindi na tinumbasan yung sakripisyo ng Diyos sa kanila. Kaya pinatay nila si Jesus dahil hindi na nila mahal ang Diyos. Kaya kinuha yung kaharian ng Diyos at inilipat dito sa ating lugar. At itong lugar po natin, yung mahal ng Diyos. Ito po yung Maharlika dahil ito po yung dito po nagsimula si Adan at saka si Eva noon. Wala yan sa history, mga kapatid. Wala yan sa history. Wala kayong mababasa dyan na textbook. Itong sinasabi ko sa inyo. Wala po, mga kapatid. Okay? Pero, kaya nga, yung sinasabi dyan, na darating po yung espiritu ng katotohanan. Yung sasabihin po niya, hindi po nasusulat yon. Maraming mga bagay na sasabihin po ng espiritu ng katotohanan na hindi na po nasulat, hindi po mababasa, or mababasa, nasusulat man siya sa Biblia, pero hindi rin naintindihan po ng iba. Okay? Yung espiritu ng katotohanan, may katawan po yan, buhay po yan. Yung sinasabi niyong espiritu ng katotohanan, napatay na po. Okay? Kung sinasabi niyo yung espiritu ng katotohanan, yung naman po, yung espiritu ng katotohanan, dahil espiritu na, kung yung ang basihan nyo dahil espiritu na siya, dahil namatay po siya, siya na po yung espiritu ng katotohanan. Paano na si Mungkado namatay? Paano na si Rizal na namatay? Hindi ba sila espiritu ng katotohanan? Kung espiritu ng patay yung pagbabasihan natin, na yan po yung espiritu ng katotohanan? Hindi po, mga kapatid. Yung espiritu ng katotohanan, magsasabi po yan ng pawang katotohanan. Hindi po yan espiritu na
Yung iniisip nyo, marinig mo lang yung boses, walang katawan na makikita. No? Kagaya, morang gihapon na, no? Kaya na nga kamuray maluwas. No? Kaya marami pa tayong mga bagay, mga kapatid, na dapat malaman. Kaya nga ito po yung sinasabi natin ngayon sa lahat po ng claimants ng divine wealth, mga kapatid. 100% maniwala kayo sa hindi, you are frustrated. 100% you are frustrated. Bakit? Hindi ibibigay ng Diyos yung divine wealth na ginusto ninyo unless hindi pa matupad yung divine government. Bakit po ginawa ni Marcos yung dokumento po ng divine wealth noon? Dahil si Presidente Marcos, presidente siya, abogado siya, nasa authority siya sa bansang Pilipinas. Kung mayroong signatures, okay? Kung mayroong mga dokumento dyan, may signature po yung may signature po yung Committee of 300, si Queen Elizabeth, may signature po yung TBM LSM, may signature si Presidente Marcos, may presidente yung gobernador ng Central Bank, may presidente yung mga iba't ibang bansa ng mga leaders. Mga kapatid, hindi yung sila nag-meeting upang nakipagharap kay Presidente Marcos upang magpirma sila. No! Si Marcos lang po yung nagpirma noon lahat. Kahit yung diborsyo po, yung TBM LSM na signature, kay Presidente Marcos po yun. Kahit yung kay Dr. Jose Rizal na signature, si Presidente Marcos po yun. Kahit yung kay Dr. Moncado, kay Presidente Marcos din yun na signature. Kahit yung kay Queen Elizabeth, kay Marcos din yun na signature. Bakit si Marcos lahat? Dahil si Marcos, nandoon ang Espiritu ng Diyos kay Presidente Marcos. Kaya nga tinatawag niyang yung soul signatories, spiritual wonder boy. Dahil naranasan ni Marcos yung Espiritu ng Diyos nandoon sa kanya pumasok upang siya makagawa ng maraming dokumento. Kanya-kanyang signature, kanya-kanyang pangalan. Pero isang katawan lang po yung nagpirma noon. No? Yung isang pirma lang po nagpirma noon. Kahit sabihin mo nakapangalan sa iyo, hindi man ikaw yung tinutukoy dyan. Hindi man yung sa iyong signature yan. Si Presidente Marcos din yung nagpirma dyan. Kaya nga yung password, okay? Kaya nga yung password na Marcos, yung word na Marcos, yung meaning ng Marcos, okay? Moncado and Rizal co-signatories. Yan po yung Marcos, Moncado and Rizal co-signatories. Dahil si Marcos po yung presidente, siya po yung abogado, siya po yung mag-notarize, siya po lahat yung nag-signature. Dahil yung Espiritu ng Diyos gumagabay sa kanya upang ma-administer niya ng maayos yung kayamanan ng Diyos, yung peoples of the Philippines wealth. Yan po yung kayamanan ng Diyos. Para yan sa kanyang mga anak, peoples of the Philippines. Sa kanya yun. Kaya nga, anong ginawa po ni Marcos doon? Yung soul signatories na nilagay niya. Hindi pangalan niya ng kahit sino-sinong tao, Talpulano o sinong Pedro, sinong Poncio Pilato dyan. Ang ginawa ni Marcos doon, soul signatories, spiritual wonder boy, and white spiritual boys. No? Yung sinasabi dyan, soul signatory, both pasabot, meaning, magpunta na lang siya doon upang magpirma, hindi na magdala ng sangkatutak na dokumento. Soul signatory. Hindi po sinasabi doon, mag-submit ng maraming documents. Signatures. No? Kaya nga si Marcos yung soul signatory that time. Siya yung M1. Dahil yung espiritu nandoon sa kanya gumagabay. Kahit anong hirap ng signature ng isang tao na yan, kahit ang hirap ng signature ng isang tao na yan, magagawa niyang isignature dahil nandoon yung espiritu sa kanya. Kaya siya yung soul signatories noon. Presidente siya. Kaya, sinasabi dyan, soul signatory, spiritual wonder boy. Alam ni Marcos, maraming aangkin na wonder boy. Alam ni Marcos, maraming aangkin na sila po si Wonder Boy. Sila po si Old Man.
Sila po si Whiteman, marami. Alam po yan ni Marcos. Pero yung ginawa ni Marcos doon, mayroon siyang ginawa na hindi nila alam. At yung kung alam man nila, hindi rin nila binigyan ng kabuluhan. Yung ginawa ni Marcos doon, nilagyan ng spiritual. Spiritual, hindi lang basta-basta wonder boy yan. Mayroong spiritual dahil yung susi dyan, hindi yung gold na susi, hindi yung isang dipa na susi, hindi yung gaano kalaki yung susi. Yung susi dyan, spiritual. Dahil yung may-ari ng kayamanan, spiritual. Kaya spiritual yung susi. Ano po yung susi po dyan? Divine government of the Philippines. Yan po yung spiritual government, mga kapatid. Divine government of the Philippines. Hindi po yung divine wealth na gusto nyo, hindi po yan ang susi. Divine government of the Philippines ang susi. Dahil kapag matupad na itong divine government po natin, yun po yung naka-instruction doon sa kanila. Kung sino mang mga taong humahawak ng dokumento na yun, ang instruction ng Diyos na hahanapin nila sa bansang Pilipinas, hindi po federal government, divine government yung instruction. Kaya once na marinig po ng taga-ibang bansa, ng Committee of 300, yung divine government of the Philippines, alam na nila, ito na. Ito na po yung right time. This is it. This is the one. This is now the anointed one, the coming of the anointed one. And siya na po yung sole signatories. Yan po mga kapatid. Divine government ang susi upang makuha mo yung tinatamasa mong divine wealth, no? Na magbibigay ka ng ilang milyon sa mga tao. Walang problema yan, mga kapatid. Madali lang sabihin, kahit tag 10 million, 20 million pa yung ibigay mo individual, kaya yan ibigay. Pero as long as your government is divine. Pero kung ibigay mo yan ngayon, pero nasa ganitong sistema pa tayo ng gobyerno, uubusin din yan, mga kapatid. Lalong-lalo na parating na po yung 2022 election. Uubusin din yan. Wala po, mga kapatid. Kahit yung mga sinasabi niyong deuterium dyan. 2022, yung sinasabi ng founder na mag-uumpisa yung deuterium projects. Totoo yan. Mag-uumpisa lang yung sinasabi nilang deuterium projects kung yung government ay divine. Pero kung hindi divine yung government, hindi pinili ng Diyos yung magiging pangulo. Do you think yung pangulo na yan pipirma sa kontrata? Do you think kayong mga beneficiaries, mga coordinators, do you think ma-realize yung projects na yan kung yung magiging pangulo ng bansang Pilipinas hindi naman naaayon sa kalooban ng Diyos? Hindi nyo rin makakamtan yung sinasabi nilang, yung promises ng mga leaders na inyo na 250,000 a month na mga beneficiary. Wala din yan kapag hindi divine yung government. Sample, kung hindi divine yung government na uupo 2022, extend naman po nila yan. Do you think pipirma si Mr. President ng projects na yan? Okay? Ipasa niya yan sa Department of Energy. Pagdating naman doon sa Department of Energy, hahawakan yan ng malaking oil corporation. Nandyan, nakaabang na po yung mga giant oil corporation, mga kapatid. Nandyan niya, existing na po yan sila. Hahawakan yung department na yon upang hindi pipirmahan yung project na yan. Kung pipirmahan yan, mga kapatid, ito po ang mangyayari. Sabihin naman ni Secretary, magkano sa akin dyan? Mr. Proponent, magkano sa akin dyan? Compromise ka. Ngayon, sige, para mapirmahan lang, ito sa'yo, ilang porsyento sa'yo. Pagdating naman doon sa province, kung saan mo itatayo yung projects na yan, yung oil rig na yan, kung saan mo itatayo, do you think anytime makatayo ka doon, nandoon si congressman? Sabihin naman ni congressman, Mr. Proponent, magkano sa akin dyan? Okay? Compromise ka na naman. Bigyan mo na naman yung porsyento yung congressman na yun. Nandoon pa si gobernador kasi under yun sa kanyang province. Wala ka rin. Nandoon din si mayor. Dahil under yun sa kanyang munisipyo. Hihingi din si mayor. Nandoon din si kapitan dahil under yun sa kanyang barangay.
din siya kapitan. Ilang porsyento yung may iwan sa'yo? Do you think yung sinasabi yung promises nyo na mga beneficiary, darating yun doon? Hindi. Hindi, mga kapatid. Dahil bunguton, kurakot ang sistema pa. Pero divine government, mga kapatid, hindi na kailangan yung investor dahil ang gobyerno na mismo yung mag-invest ng projects na yan. Yan po. Kaya yung mga nagsasabi sa atin dyan, maraming nagbabas sa atin dyan na gumagawa daw tayo ng grupo ng deuterium, gumagawa daw ako ng listing ng deuterium beneficiary, Mga kapatid, for your information, wala po akong deuterium na listing ngayon, wala po akong mga beneficiary na listing ngayon. Bakit po? Dahil alam ko lahat ng Filipino, beneficiary niyan. Lahat ng Filipino, bata, matanda, mayaman o mahirap, as long as you are Filipino, you are beneficiary sa lahat ng mga kayamanan na yan. Bakit kailangan ko pang magtayo ng isang corporation? Masa ko, mananapaw? Mananapaw? Andyan na yan. Kailangan lang dyan yung sistema ng gobyerno upang ma-realize yung projects na yan. Kahit ilang millions pa yung nalista mong beneficiary, ibibigay mo lang doon sa mga politikong walang alam sa project na yan. Gusto nyo mamanalo. Wala. Mga kapit. Bagsak, may pa. Ano yung sinabi ng kaibigan natin dyan sa Samarlite? May pamaglana kag putot. Ito po, this is the reality. Bakit nagtayo si help niya yung ibang bansa. Kaya hindi po nagmaterialize yun dahil pinalitan na po siya ni Presidente Coy. At hindi talaga yun materialize. Dahil hindi yun instruction ng Diyos sa kanya. Yung sa inyo ba yung deuterium na yan? Yung feasibility studies na ginamit nyo, sa inyo ba yung gasto siya ng isang private company. Property yan ng government. Kaya kayo mataastan na kayo na po yung nakakalam, Buang-buang lang ang tao nga muangkon nga iyahana. Inyuhan na, exclusive lang sa inyo Diyos po ang may yan. Kaya gobyerno po ng Diyos ang mamahala niyan. So, hindi po yung mga leaders na mga murag batang nag-ilog agdulaan ba, mukalit lag siyagit, murag kalit lag tiyabaw. Mga kapatid, this is the real talk. Real talk po tayo, mga kapatid. Bakit po? Ang totoo lang. Bakit po nagkaroon po tayo ng deuterium price? Dahil ng proponent, yan lang po yung dahilan. Upang babalik yung divine wealth dito sa bansang Pilipinas. Alam po ng proponent, yan lang po yung projects na malaking project na kakailangan po ng malaking pera upang babalik po yung divine wealth doon sa bansa dito sa Pilipinas. Pero hindi po yan, mga kapatid. Yung totoong makapagbabalik ng divine wealth sa bansang Pilipinas, divine government. Hindi po mga projects. Hindi po humanitarian projects. Kaya maraming mga grupo ngayon sa mga tribo, kahit sa tribo, maraming mga tribal groups gumagawa, nagsisitayo ng mga humanitarian projects upang yan lang daw yung dahilan upang babalik yung pera dito sa ating bansang Pilipinas. Hindi po yan, mga kapatid. Divine government, government to government, ang susi upang babalik yung kayamanan na yan dito sa bansang Pilipinas. Hindi po humanitarian projects. Saka na po yung humanitarian projects kapag matayo na po
yung divine government. Dahil sa kahit sabihin mo, mayroon ka ng projects for humanitarian, mga kapatid, hindi din yan susuportahan ng gobyerno. Maniwala kayo, hindi rin susuportahan ni mayor, hindi rin yan susuportahan ni congressman, ni gobernador, kahit yung agency po ng tribo, hindi rin yan susuportahan. Kahit yung pera for releasing na, hindi po yan mangyayari, mga kapatid. Dahil hindi iyan ang programa ng Diyos. Hindi iyan ang instruction ng Diyos. Kaya dito tayo sa instruction ng Diyos. Ang una, seek you first the kingdom of God. Alam na po natin, Pilipinas. Pangalawa, nasa pangalawa pa po tayo. Huwag kayong mag-direct doon sa pangatlo. Nasa pangalawa po tayo, ongoing na po tayo sa pangalawa. His righteousness, ito po yung divine government, His righteous government, mga kapatid. Kaya nga si former yung senador or yung congressman natin ngayon, nangangampanya siya, Diyos at bayan, na itong bansang Pilipinas po natin magkakaroon ng righteous form of government. Pero hindi pa panahon. Totoo yun, pero hindi pa po panahon yun. Ito na po, 2022, ang right time. The coming of the big one. The coming of the big one. Bakit po big one? Wala na po. Tapos na po yung big five. Okay? Wala na po nag-sign ng gano'n. May nakita kong nag-sign ng gano'n, meaning 30. Tapos na po yan. Dito na po tayo. Tapos na po to. Wala pa ito. Dito pa. The big one. The big one is coming. 2022, yun po yung pagdating ng the big one, divine government of the Philippines. That is the big one, the anointed one, the chosen one, na magiging first implementor ng divine government of the Philippines. Kaya tayo, nandito na po tayo sa divine government. Ang kulang na lang po sa atin, kayong mga advocators, tayong mga advocators, tayong mga members, tayong mga believers po ng DGP. Ito po yung aking kumbaga real talk po sa inyo. Heart to heart talk. Huwag kayong magkampante na kayo ay member na po, advocators na po ng DGP. Huwag kayong magkampante na anywhere, kahit sana lang kayo magpunta, kumpiyansa na lang po kayo sa iyong sarili. No. Pasalamat kayo dahil naralnaman po yung divine government of the Philippines. Narinig nyo na po yung divine government of the Philippines. Now, be holy, for I am holy. Yan po sabi ni Jesus. Kayong lahat na naniniwala sa government of the Philippines, ito po, itatamasa po natin. No? Gagawin po natin yung sinasabi po ni Jesus. Blessed are the poor, for they will inherit the kingdom of heaven. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are the humble, mga kapatid. Kung nandito ka na sa DGP, naniniwala ka na sa DGP, huwag ka nang magmamataas sa sarili mo. Huwag mong ipataas yung sarili mo sa DGP. Dahil hindi yan po ang gusto ng Diyos. Bakit ka nakarating sa DGP? Dahil nakita ng Diyos may puso kang mapagkumbaba sa kanyang harapan. Dahil yung beneficiary lang ng divine government of the Philippines, yung mga taong mayroong mababang kalooban sa harapan ng Diyos. Hindi pipiliin ng Diyos yung mga taong mataas yung tingin sa sarili. Hindi po. Kung bakit ka nakarating, bakit mo narinig ang divine government of the Philippines and you are the recipient of this government, i-maintain mo. Kung ikaw ay mabuting tao, i-maintain mo yan. Kung ikaw ay mayroong mababang kalooban, i-maintain mo yan. Kung ikaw ay mayroong magandang puso, malaking puso, i-maintain mo yan. Kung ikaw ay may sakit sa puso, tanggalin mo yan, mga kapatid. Kung ikaw ay mayroong hinanakit sa iyong puso, hanggat nandito ka na sa divine government, you must be divine. Yung character of Christ, yan po yung susundin natin. Hindi po basta-basta. Kaya, bakit po nagkaganito po?
Dahil nandito po tayo sa elimination round. Yung palagi kong sinasabi, elimination round, tayong nasa loob na po ng Divine Government of the Philippines na naniniwala po. Huwag kayong magkampante. Dahil ang Diyos, yung Espiritu ng Diyos, patuloy pang umiikot. Ini-eliminate pa po niya kung sino talaga yung karapat-dapat sa DGP. Ini-eliminate pa po ng Diyos, pinipili pa ng Diyos kung sino yung karapat-dapat maging leaders ng DGP. Pinipili ng Diyos kung sino maging karapat-dapat ng mga regional directors ng DGP. Pinipili pa ng Diyos, mga kapatid, kung sino yung karapat-dapat maghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa Pilipinas. Kaya marami. Kaya kung ikaw ay i-maintain mo, no? Gawin mo po, mga kapatid, yung sinasabi po diyan sa Galatians, yung fruit of the Holy Spirit. Ito po yung fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Wag po yung fruit of the bad spirit. Dahil dalawa lang po yan. Mayroong good spirit at saka bad spirit. And remember, yung good spirit at bad spirit, nasa Diyos lang po yan galing. Kaya nga yung sinasabi po ng pinahiran na ng langis ni Samuel, si David upang magiging presidente, magiging hari kasunod po ni Saul. Yung espiritu ng Diyos nandoon kay Saul, umalis, lumipat doon kay David. At saka yung espiritu ng masama galing sa Diyos, ibinigay niya doon kay Saul. Dalawa lang po yan, mga kapatid. Fruit of the good spirit and fruit of the bad spirit. And this is the fruit of the bad spirit, sabi niya. Verse 19, sabi niya dito. Galatians chapter 5. Sabi niya dito. Now the works, okay? But if ye lead by the Spirit, ye are not under the law. Now, the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies, mga kapatid. Heresies, seditions, emulations, wrath, sabi niya dito. At hayag, ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba ng Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagkakaalitan, mga pagkatimpi-timpi, pagkakampi-kampi, at mga pagkabahagi, mga hidwaang, pananampalataya. Sabi niya dito, inveying, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga magsisigawa sa gayong mga bagay hindi makipagmana sa kaharian ng Diyos. Hindi makapagmana sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, envying, murderers, drunkenness, reveling, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Shall not inherit the kingdom of God. No? Kayong mga umangkin dyan na kayo lang po yung kingdom of God, kayo lang po nakapagtayo ng kingdom of God, kayo lang talaga yung karapat-dapat sa kingdom of God, basahin nyo daw dito, baka kung wala ito sa inyo, pasok kayo sa kingdom of God. Pero kung nandyan pa ito sa inyo, no? Pahawa, no? Abugon gid mo katong mga anak sa gingharian, abugon gyud sa gawas. No? Basahin ko kuragod sa Bisaya for the sake sa mga Cebuano dito, basahin ko muna. Standby lang muna yung mga kaibigan po nating mga Tagalog, Ilocano dyan. Basahin ko lang muna ito sa Bisaya. Magandang hapon kay Brother Jonathan Lagroma Kalunsag, dyan po sa Surigao. At kay Brother Philip Salvador or kay Salvador Sevilla, dyan po sa Manawag, Pangasinan.
kay Brother Aguirre, Christopher Aguirre dyan po sa Cagayan Valley, kay Ma'am Maria David, dyan po sa Masbate, yung ating City Director dyan. Ma'am Maria, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta o pagsubaybay po sa ating programa. God bless po sa lahat po ng patuloy na nakikipag subaybay po sa ating programa, no? At maraming salamat din, no, dito po kay Brother John Juanite, yung ating regional director dyan sa Caraga region. Bro, magandang hapon all the way from Bocas Grande. At dyan naman po sa Surigao area, mga Inso family, Rimulisan family, magandang hapon po sa inyong lahat. Dyan po sa NCR, yung ating mga regional directors dyan. At magandang hapon kay Brother Jerry Iringan, dyan po sa Region 4A. Dito naman po sa CAR, nandyan po si Madam Judith Alvister, yung grupo po ng Divino Verbo del Espiritu Santo. Magandang hapon po sa CAR. Dyan naman po sa Region 1, kay Pastor Fernand Mangkal. Sa Region 2, mga kay kay Madam Rose Iringan. At dyan naman po sa Region 3, kay Brother Cesar Guillermo. Bro, magandang hapon. At dito naman sa Region 4A at saka Region 4B. Diyan po sa Puerto Princesa. Magandang hapon kay Brother Calixto Torres. Diyan po sa Puerto Princesa. Siya po yung ating City Director diyan sa Puerto Princesa. Diyan naman po sa Butuan City. Magandang hapon kay Dato Mansandigan, no? Kay Evangelisto Ferrer Conde. Siya po yung ating City Director diyan sa Butuan City. Kasama po yung kanyang kanyang Assistant Director diyan. Nandyan po si Brother Ramil Conde. Magandang hapon bro sa lahat po dyan sa Butuan area. No? Under po yan sa Caraga region. Dito naman po sa Hingoog City kay Brother Cesar Almirol. Davao City, magandang hapon po, no? Sa ating 2nd District City Coordinator. Nandyan po si Brother Romero Taya. Bro, magandang hapon mga Taya family dyan po sa Country Homes, Kabantian. Kasama po dyan si Brother Nilo at saka si Madam Lorena. No, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga Hiribisi family, kay Nanay Luz Hiribisi, Carion, at mga kay Brother Ronel Pausal, kay Jen Pausal. No, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa itong programa at maraming salamat din. No, magandang hapon kay dito po sa mga kasamahan ko, kay Romel Signa, mga Sinya family and Navarro family, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga Dumaog family, no, diyan sa Island Garden City of Samal at saka diyan po sa Barangay Mujang, no, kay Sard, kay Nicole, kay Bimbim, kay Nickel, no, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Dato, kay Samal, kay Simon at kay DGP. No, good afternoon po sa inyong lahat. Diyan naman po sa Matanao, Davao del Sur, sa mga katutubo diyan, mga kapatid kong Blaan. Magandang hapon, o Fio Flavi Digamo, dyan po sa aking ina, kay Lydia Sagaran Mangkal, magandang hapon po. At marami-rami pa, mga kapatid, no? Pero mamaya na lang po yung iba, tuloy-tuloy lang po tayo. Ito po yung pagkasabi niya dito, sa Galacia, no? Galacia, Kapitulo 5, versikulo 19. Moni, akong angkingon din eh. Basahon ako sa Bisaya. 19, ingon siya. Og, dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakikipaghilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pagigbingkil, pangabubho, kapungot, mga sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, og pasidan-an ko kamo sama sa ako nang gipasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili makapanunod sa gingharian sa Dios kining klase sa mga tao. Lalong-lalo na kung naa nakasasulod sa gingharian sa Dios, iabugon ka sa gawas. Mo nay giningon, og ang mga anak sa gingharian abugon sa gawas kay daghan gikan lakan, gikan sa kanong kumbira sa magtabos ang Abraham ni Isaac. Atong mga taong maaghop mapainobsanon og mao nang kumbiraha, dibino gobyerno kanang kumbiraha. Mao nang ayaw mo kampante kamo mga kauban ko diha nga naa mo sa kingdom of God, abugon mo sa gawas. Ayaw mo pagkampante nga namo sa sulod. Pero verse 22, apan ang bunga sa
espiritu, mao ang gugma, kalipay, kalinaw. Pagkamapanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagkop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa mga maong mga butang walay kasuguan nga kabatok, ug ang mga iya ni Kristo Jesus nalaglansang sa ilang unod diha sa cross, dala ang pangibog o ang mga tinguha ni ini. Mao ni siya, mga kapatid. Sabi niya sa Tagalog, dapat what? Ang mga bunga ng Espiritu, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtapat, kaamuan, pagpigil laban sa mga ngayon, bagay walang kautusan. Yun po dapat tayong mga advocators po ng DGP. Tayo po mga members po ng Divine Government of the Philippines upang magiging karapat-dapat tayong recipient of this kind of divine government. Sinasabi niya dito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Okay? Walang batas na kukontra nito. Walang batas na kukontra sa kapayapaan. Walang batas na kukontra sa joy. Walang batas na kukontra sa pag-ibig. Walang batas na kukontra sa pagpapakumbaba sa sarili. Walang batas dyan na kukontra dyan. Lahat po yan naaayon sa batas. Pero ikaw ay mamamatay tao, kontra na yan sa batas. Kapag ikaw ay maraming nagsisinungaling, kontra na po yan sa batas. Kaya tayong mga advocates po ng DGP, panatilihin po natin yung righteous relationship natin sa ating Creator, sa ating living God. No? Kaya nga, sinasabi po dyan, you are my witnesses. Tayo po yung mga saksi sa kabutihan po ng Diyos. Peoples of the Philippines, tayo po yung magiging saksi sa divine government of the Philippines. Sila po noon, yung ating mga ninuno, ang pinangakuan ng dibino gobyerno. Pero hindi po sila nakaabot sa ating panahon ngayon. Kaya tayo po ang mapalad dahil dito matutupad sa ating mga panahon. Kaya tayo po yung magiging saksi ng Diyos sa kanyang banal na gobyerno. Saksi ng kabutihan, hindi saksi ng kasamaan. Kaya yung isang akusado ang makapagpanalo lang sa kanyang kaso kung mayroong totoong saksi. Okay? Kung mayroong totoong saksi. Kaya kailangan po natin yung totoong saksi. At yung totoong saksi na yan, mga kapatid, ginagabayan po tayo ng espiritu ng katotohanan. Dahil hindi ka makapagsasabi ng totoong ng katotohanan kung hindi ka sinasabayan ng espiritu ng katotohanan. Kaya nga sinasabi po ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Dahil siya po yung saksi. Walang makapunta doon sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya dahil si Jesus po yung magpapatunay kung siya po yung nagiging hari sa Israel. Yung kikilalanin niya, kikilalanin din ng Ama. Siya po yung daan tungo po sa buhay na walang hanggan. Siya po yung katotohanan. Siya po yung buhay. No? Siya po yung daan. Kaya lang hindi po natupad sa kanyang panahon dahil hindi po siya naging hari. No? Hindi po siya naging hari, kaya po hindi natupad, mga kapatid. At dito yan tutuparin sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga si Dr. Moncado sabi niya, I am the way of equality. Okay? I am the truth of fraternity. And I am the life of liberty. Siya po yung buhay ng kalayaan dahil si Dr. Moncado, siya po yung kumuha ng kalayaan ng mga Filipino doon sa Amerika upang ibigay po sa atin. Pero yung mga ibang grupo dyan,
Hindi talaga nila nire-recognize yung mga nagawa ni Mungkado. No? Kailanman hindi nila nire-recognize yung nagawa ni Dr. Mungkado from 1898 hanggang 1946. Exclusive lang kay Dr. Jose Rizal. No? Mga eksklusibo ba? No? Mga pakaron ingnon. Mga tigpakaron ingnon, angkon-angkon. No? Kahit yung 300 dodecalyon dala, sabi nila kay Dr. Jose Rizal yun. Hindi naman nila nire-recognize si Mungkado. No? Kaya nga sinasabi ko, buang-buang lang ang tao nga moangkon nga iyaha ang pagmamay-ari ng Diyos. Dahil yung tao na yan, hindi naniniwala sa Diyos. Kaya, hindi po ganyan mga kapatid. Kaya nga, nagiging kasangkapan si Marcos ng Diyos upang matupad yung plano ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kung nagawa ni Marcos, nagpapa-explore po siya ng deuterium dahil gobyerno siya. Mayroong funds. Kayo dyan, ng grupo ngayon na nagpalista ng Philippine Deuterium, saan yung feasibility studies nyo ginastuhan ng grupo? Wala. Tapos ang kininyo, sabihin nyo sa inyo, exclusive lang sa inyo. No? Pagkawalwal. Tuloy tayo mga kapatid. So ganito po, mga kapatid. Divine ang mauna bago po yung divine wealth. Divine government of the Philippines ang mauna bago yung divine wealth. Yung sinasabi niyong divine government of God, saang bansa niyo yan ipatupad? Totoo yung divine government of God, pero saang bansa niyo ipatupad yung divine government of God? Di ba dito sa Pilipinas din? Tapos sabihin yung buong sanlibutan, divine government of God, hindi pa nga ipatupad dito, hindi pa nga na-implement dito sa bansang Pilipinas? No? Ano yan? Nangangarap ng gising? Dahan-dahan lang kapatid. Divine government of the Philippines. Divine government of the Philippines. This is the divine government of God. Pero dito sa Pilipinas mag-umisa. Huwag yung sabihin na mali yung divine government. Kasi maraming nagsabi yan, Pastor, mali yung divine government of the Philippines mo. Dapat divine government of God. Hoy! Saan mo implement yung divine government of God? Saang bansa? Divine government of God, totoo yan. Pero saang bansa mo i-implement? Nandoon ka sa kalawakan, doon ka uupo sa ibabaw ng sa ibabaw ng ulap, doon ka upo upang implement mo sa buong sanlibutan? Naunsa. No? Mga taong, mga leaders na makikitid din ang pag-iisip. So, hindi po ako galit mga kapatid, this is the real talk. Ang gusto ko lang emphasize, no? Mauna yung divine government bago yung divine wealth. Kaya sa lahat po ng nag-asikaso ng lahat ng dokumento ng divine wealth, sorry, wala pang panahon. Kahit sabihin nyo nandoon na kayo sa bangko, kahit sabihin nyo nagdala na kayo ng mga malalaking malita upang lagyan ng maraming pera, sorry, hindi pa panahon. Dahil divine government ang mauna bago yung divine wealth. Yan ang susi, divine government. Kaya, spiritual wonder boy, kaya nga sinasabi dyan, yung ESM, yung sinasabi dyan na Anthony Santiago Martin, no! Hindi yan Anthony Santiago Martin. Authorized spiritual man. Yan po si spiritual wonder boy. Si spiritual wonder boy, siya po yun si ESM, authorized spiritual man. Yan po yung implementor ng divine government. Yan po yung susi, divine government of the Philippines. Hindi po kung anong mga backup na sinasabi nyo dyan, hindi po kung anong mga projects. To follow na po yung projects, mga kapatid, once matapos na po itong divino gobyerno. ESM, authorized spiritual man. No? Dahil yung ESM, yung divine wealth yan, that is the ancestral settlement money. Pira yan ng ating mga ninuno. Hindi yan basta-basta ibigay ng Diyos kahit sinong talpulanong claimant dyan.
Dahil sagrado yan na pera. Para yan sa mga anak ng Diyos. Kaya ang administrator dyan, divino gobyerno ng Diyos. Hindi kurakot na gobyerno, hindi kurakot na leader, hindi bungoton na leader. Gobyerno ng Diyos ang administrator dyan. Hindi isang corporation, hindi isang asosasyon, hindi isang grupo ng mga ESM is a code name. Totoo yan bro, code name. Kahit yung TBM, LSM. Kaya nga yung signature dyan, i-remind ko, babalikan ko, yung signature dyan, yung TBM, LSM na mga signature dyan, kay Marcos yan lahat, yung signature doon ni Queen Elizabeth, kay Marcos yun lahat, siya yung nag-signature noon. Dahil nandoon yung Espiritu sa Diyos, kayang tawagin yung Espiritu ng mga tao na yun upang mag-signature. Kaya nga, siya po yung tinalaga na administrator ng kayamanan ng Diyos kasi kaya niya gawin lahat. Dahil ginagabayan siya ng Espiritu, yung signature dyan, siya po yung nag-signature dyan. Yung signature po ng Bangko Sentral, siya po din yung nag-signature noon. Yung signature po ng notaryo, siya po din yun. Yung kay Santa Romana, yung Severino Santa Romana, siya Marcos din yung signatories noon. Dahil nandoon yung Espiritu gumagabay kay Marcos. Kaya ang Marcos, Moncado, and Rizal, co-signatories. Yan po mga kapatid. Nako, lumalakas ng ulan dito ha. No? Inuulan po tayo. Totoo yan, codename yung ESM. Hindi yan Anthony Santiago Martin, mga kapatid. Mga gawa-gawa na lang yan, ng mga fabricated na mga groups. Pero yung totoo niyan, kung sino yung authorized spiritual man or authorized son of man, no? Yung authorized spiritual man or yung authorized son of man, yun po si spiritual wonder boy. Kasama po si white spiritual boy. Hindi po yun palaboy. Spiritual wonder boy and white spiritual boy. They are spiritual man. Kaya they are the authorized spiritual man. ESM. Yun na yun. Kaya nga si Presidente Marcos, kinuha niya si Ruben Icleo Sr. kasama po yung anak ng driver po ni Dr. Moncado. Dinala po, mga kapatid. Okay? Dinala po yun. Dinala po ni Presidente Marcos doon sa Amerika upang kunin yung pera na yon. Pero dala po niyang dalawang katawan na yon dahil alam niya yung espiritu ni Dr. Moncado at saka ni Dr. Jose Rizal nandoon, mga kapatid, sa katawan na yon. Kaya tatlo silang pumunta doon kay Presidente Reagan noong 1985. Kaya nakuha po nila yung $300 na yon with interest at inilipat doon sa 33 countries and 57 banks. Yan po yung perang umiikot ngayon sa buong mundo. Pera po yan ng Pilipinas. Yan po yung nakuha ni Dr. Moncado. Kaya nga sinasabi ni Dr. Moncado kay Marcos, use this money wisely. Save my country and save my people. Meaning, yung people ni Dr. Moncado, yung Philippines. Save my country and save my people. Yun po yung instruction ni Moncado kay Marcos. Use this money wisely. Save my people and save my country. Yan ang instruction ni Dr. Moncado kay Presidente Marcos. Kaya yung iba dyan na hindi nagre-respeto, hindi kumikilala kay Dr. Moncado, no? Sorry na lang po, mga kapatid. No? Walang kahit sinumang tao na binigyan ng authorized. No? Authorized po yan. Kaya nga, yung si Spiritual Wonder Boy, hindi sinabi ni Marcos kung anong pangalan ni Spiritual Wonder Boy. Hindi sinabi ni Marcos kung sinong specific white spiritual boy. Pero alam ni Marcos, mayroong yung espiritu na yan, hahanap yan ng totoong katawan upang doon po papasok yung espiritu ni Spiritual Wonder Boy at saka yung white spiritual boy. Doon yan papasok sa katawan
and they are the authorized spiritual man. Yan po, ESM, authorized spiritual man. Dahil they are the authorized son of man. No? Kaya maraming salamat, marami na siguro ako masyadong nasabi na ngayon, no? Kaya maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa, kapatid. Nawa ay ito po ay aking dalangin na sana po ay mayroon po kayong natutunan sa lahat-lahat po ng mga nanonood po sa atin na hindi ko po napangalanan, no? Hindi ko po makita yung inyong mga pangalan. Maraming salamat po sa inyo dyan, dito sa Mindanao, sa Sultan Kudarat. Marami po tayong makasamahan dyan nanonood po sa atin. Dito naman sa North Cotabato, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito sa South Cotabato, magandang hapon din. Sa Northern Mindanao, doon naman po sa Visayas regions, magandang hapon sa lahat po ng nanonood sa atin sa taga Visayas. At dyan naman po, no, sa Luzon, no, magandang hapon po sa NCR, yung ating mga regional directors dyan, kay Brother Elpidio Rosero Rosales, magandang hapon sa inyong lahat. Dyan naman po sa mga leaders po sa NCR, dyan sa province, Rizal Province, no, magandang hapon mga Kayubit family, mga Oliveros family, Tika family, at mga Romero family, at iba-iba pang mga pamilya dyan. Dyan naman po sa Cebu, magandang hapon kay Brother Pipito Sueco and family, kasama po sa kanilang mga believers ng Divine Government of the Philippines dyan. Dyan naman po sa Bohol, magandang hapon po sa inyong lahat, kay Brother Ray Clamoho, yung ating provincial director dyan sa Bohol. At maraming salamat din, no, sa lahat-lahat dito naman po sa Middle East, no, mga kasamahan po natin dyan, kay Brother Danny Argote, kay Brother Edwin Sabalo, dyan po sa Kingdom Saudi of Arabia, kay Sister Jenny Torres, dyan naman po sa Kingdom Saudi of Arabia, nandyan naman po sa Jordan, si Ma'am Rose Kaliha. Good afternoon po, Ma'am Rose, no? At ingat-ingat at maraming salamat at sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. And pray lang po palagi, no? Dahil lumalagan na pa po yung coronavirus doon sa kanilang area, no? Ipanalangin po natin as long as nandito na po tayo sa DGP, no? I-pray lang po na dahil ito po yung survival time po natin, mga kapatid. Ito po yung survival time natin. Kaya kinakailangan pong i-survive po natin kasama po sa tulong ng Diyos, no? Asahan natin, hingiin po natin yung provision, protection ng Diyos sa bawat buhay natin. Kaya huwag kayong magiging kampante na kayo ay maraming pera, kayo ay mayaman, kayo ay malulusog, dahil walang pinipili po, mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos upang i-eliminate po niya, dahil pinipili po ng Diyos. Hindi tinitingnan po ng Diyos yung anong kalagayan mo, anong sitwasyon mo, magkano ba yung mga ari-arian mo. Yung tinitingnan po ng Diyos, kagaya po kay David, tinitingnan po ng Diyos yung puso mo. So, tinitingnan po ng Diyos yung puso mo, dahil si David po, a man after God's own heart. Kaya yung magiging pangulo po natin sa bansang Pilipinas, hindi po ganito yung gagamitin niya. Hindi po kamao yung gagamitin niya. Ito po, puso. Puso ng Diyos na bigyan po ang lahat po ng mga Filipino ng hustisya. Na mga nararapat sa kanila, ibibigay na po yan ng Diyos. At ito po, divine wealth, yung nararapat sa lahat po ng Filipino. Kaya hindi po natin yung totoong implementor po ng divine government, yung Leon po, yung lumad ng Mindanao, yung divine government po natin. This is the government of the Father and the Son. This is the government of the Father and the Son, not the government of the Father and daughter. Okay? This is not the government of the Father and daughter sa 2022. This is the government of Alpha and Omega. Ito na po yung kalooban ng Diyos. Kaya kung si Jesus nagiging hari sa Israel, yung palaging sinasabi ni Jesus, yung mga sinasalita ko sa inyo, hindi ito galing sa akin. Galing ito sa aking Ama na nagpadala sa akin. Meaning, yung mga sinasabi ni Jesus, hindi yun galing sa Kanya. Galing yun sa Ama, yung Espiritu ng Ama na sumasa Kanya. Kaya kung nagiging hari si Jesus doon sa Israel, yung government na yun, government ng Ama at ni Jesus na anak. Yun po yung government ng Father and Son. Alpha, Omega.
Hindi natupad sa Israel at dito yan matutupad sa bansang Pilipinas. Kaya 2022, this is the government of the Father and the Son, not the government of the Father and Daughter. Father and Son, lumad ng Mindanao, leon ng Mindanao, at galing Mindanao, mga kapatid, from the southern part of Mindanao. Ito po yung sign. Hanapin nyo lang po, pagdating ng October, kung sinong magdala ng ganitong sign, okay? Kung sinong magdala ng sign na ganito doon po sa Malacanang, yun na po yung sign. Okay? Ito lang po yung sign. The big one. Tapos na po, sarado na po yung ganito, yung kamao, sarado na po, balik ko, sarado na po sarado na po yung 30. Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, Duterte, sarado ng 30. 6 years po si Ramos, 6 years po si Irap, pero tinuloy po ni Gloria. Another 6 years po si Gloria, 18 years. Another 6 years po si Noynoy, 24 years. Another 6 years naman po si Duterte, 2016 to 2022. Kaya sarado na ang 30. Sarado na ang 30. Dito na po tayo sa isa. Umpisa naman po yung isa sa 5. Sa 5 po, mag-umpisa na po yung isa. Kaya sarado na ang 30. No? Gipriso naman gani ang 5. Gipriso na ang 5 dahil sarado na po ang 30. Dito na po mga kapatid. Dito na po. Ito, wala na po ito mga kapatid. Wala na. Ito na yung sign. Wala pong ganito. Mayroong nag-sign ng ganito, no? Kung referee ka ng basketball, alam mo kung anong sign kasi ganitong sign, that is 10. Ito 3. So 3 times 10, that is 30. Wala, tapos na po ito nga sign. Ito na po tayo. Tapos na. No? So, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Kaya, sa divine government, totoo po yung federal. Yung sistema po ng government sa divine government, yung sistema po sa ating bansa sa divine government, federal po yung set up. Okay? Federal yung set up, pero yung constitution ng Diyos. Hindi yung ginawa nilang constitution ngayon na federalism. Divine government of the Philippines, ang set up po niya, federal by regions, dahil yung federal system, ito na po yung ginamit doon sa Israel. Na-implement na po itong federal system doon sa Israel. Dahil yung federal system by regions po. At yung bansang Israel, by regions po yun. By tribes po yun. Tribes of Benjamin, tribes of Jose. And sila na yun, kanya-kanyang teritoryo yun. Federal yun ang federal. Kaya sa divine government, batas ng Diyos. Hindi na lang batas po ng Diyos yung ating ipatutupad sa divine, sa federal po. Dahil mayroon po tayong mayroon po tayong 7 regions. Yung 17 regions na yan po yung anak, yung mga apo po yan ni Isaac, mga kapatid. No? Maraming magandang hapon kay Brother Randy Auxilio dyan po sa Bohol. No? At marami po sa atin. White Dogma, kay Brother Lando Gosi, bro, magandang hapon kay Brother Idmal de Rosario, yung ating mga kasamahan dyan sa Mabuhay Radio Japan. Maraming salamat bro, Mr. and Mrs. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Japan. Magandang hapon at God bless po sa inyong programa kay Brother Rolando Gosi, mga kapatid. Good afternoon bro. Good morning dyan po sa Ohio, Hawaii.
No, magandang hapon po sa inyo lahat. Kasama po diyan si Brother Nick Kabigting, diyan naman po sa sa New York. Magandang hapon. Sa kay Brother Nick Kabigting, nandiyan po si Ma'am Carol Bravo sa New Jersey. Magandang hapon din po sa inyong lahat. No, marami-rami na po yung mga nanonood po sa atin ngayon. Kay Ma'am Maria David, kay Brother Faustino Alfredo, bro, magandang hapon. At kay Brother Jonathan Lagruma, kay Ma'am Virginia Agsano. Ma'am, maraming salamat. Ikaw pala itong nanonood po sa atin na okay, kay Brother John Juaniti, kay Yoni Lucero, magandang hapon, no? Diyan po sa Taguig. Kay Brother John Juaniti, kay Brother George Bonsai, bro, magandang hapon. Kay Ma'am Adi Arisgado, ma'am, magandang hapon, yung ating mga municipal coordinator diyan sa Rizal Province. No, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Annalyn Victoria, no, kay Danica Dumayas Galkan, magandang hapon, no, kay mga Heribisi and Gaklan family diyan, Rolede family, magandang hapon din po sa inyong lahat. Kay Rimsky no Ondas diyan po sa Magpit, Barangay Timpuran, Magpit North, Cotabato, magandang hapon po, mga grupo po ng mga tribu diyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Kay Pastor Edgar Mangkal, dyan naman po sa Esperanza, Sultan Kudarat, kasama po sa mga katutubo natin dyan, mga tiruray or mga tiduray, magandang hapon, no, sa inyong lahat dyan. At marami pa po, no? Sino pa dito yung hindi pa po natin? Kay Brother Arnel Fernandez, bro, magandang hapon. Kay Brother Joey Musa, bro, magandang hapon, yung ating leaders dyan sa NCR din, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am Milit Neri, no, diyan po sa, I think from Afghanistan siguro to, Middle East gihapon to, no, magandang hapon. No? Sino pa dito? Kay Ninya C, magandang hapon. Kay Joy Musa, kay Ma'am Maria David, magandang hapon, ma'am. Kay Marinel Liverato, magandang hapon. Kay Brother Rudy Balonto, bro, Pastor Theo Flavi, di Jensan, no? Mga Balonto family. Kay Siri Kerscals, magandang hapon. Sino pa dito? Hindi ko na kasi mabasa yung mga comment nyo, but maraming salamat, no? Malakas na po yung ulan po natin dito sa ating area, no? Blessing po, kami na po yung blessing. Totoo po, mga kapatid, ibubuhos po ng Diyos ang kanyang blessing sa Pilipinas once na maipatupad itong kanyang kalooban. Simple lang po, mga kapatid, ang gagawin natin. Yung sinasabi nilang hindi pa nagawa yung batas upang ipatupad sa bansang Pilipinas, no. Matagal na pong gawa ang batas ng Diyos. Hinihintay lang po ng Diyos kung sino po yung pangulong yung sinong pangulo yung magtutupad ng batas ng Diyos sa ating saligang batas. At ito na po yung coming president po natin from the southern part of Mindanao, Lumad, Leon po, mga kapatid. Tapos na po yung Aguila. Nandito naman po tayo sa turno ng Leon at ito po yung sign ng Leon, the big one, the anointed one, the chosen one, the right one. Yung the big one is coming, yun po yung 2022 Divine Government of the Philippines. Dito po sa bansang Pilipinas, itatakel po natin next Sunday, no, yung revolution. Dito po sa bansang Israel, maraming revolution ang nangyayari doon sa Israel dahil sa kanilang mga hari na hindi pinapatupad yung kalooban ng Diyos. So sa Sunday, itatakel po natin yung revolution doon sa mga pamunuan ng Israel nang sila po ay nagiging hari dahil marami ding mga kapwa nilang Israel hindi rin nasiyahan sa kanilang pamamahala bilang hari, kaya nagkaroon po ng matinding revolusyon. So, yan po yung ating itatakel next this coming Sunday, no? This coming Sunday, itatakel po natin yan, yung revolusyon. Kaya ito pong divine government, yung set up niya sa Pilipinas, federal state din po. Pero yung batas po na ipatutupad dyan, batas ng Diyos. Hindi po yung ginawa nilang batas. Batas po ng Diyos yung ipatutupad natin sa federal state po sa bansang Pilipinas. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat po ng mga nanonood po sa atin. Pasensya po kayo. Hindi ko mabasa kung sinong pangalan po ng nanood po sa atin na may logo ng t-shirt po ng GP, yung naka-red t-shirt, bro. Hindi ko mabasa yung
pangalan mo, di ko makita, but maraming salamat dahil ikaw po ay nanonood sa ating programa. So maraming salamat sa mga nawa po ay mayroon po kayo natutunan. Ito lang po ang mauna. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Nasa step 2 pa po tayo. His righteousness, at ito na po yung divine government. Once na ma-implement po yung divine government by 2022, all these things, yun na po yung divine wealth shall be added unto you. Kaya maraming salamat mga kapatid. All the glory and honor belongs to Jehovah Adwata. Maraming salamat sa lahat-lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Nawa po ay kayo ay panalanginan ng Diyos. Bubuksan po ng Diyos ang ating mga isipan, ang ating mga puso upang maunawaan ng bawat Pilipino itong mensahe, magandang mensahe ng kaharian ng Diyos. At ito na po yung divine government of the Philippines mag-uumpisa sa 2022. So maraming salamat sa mga taong nag-response sa ating mga panawagan, sa mga nag-donate. God bless po sa inyong lahat. At maraming salamat dahil ito po ay gawa po ng Espiritu. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag kayong kung bibigay, kung hindi po convicted kayo ng Spirit. Dahil wag kayong magbigay dahil inutusan kayo ng isang politiko o isang leader, but kung kayo po ay isa sa mga ginamit po ng Diyos upang makasuporta po sa ating programa, then God will bless you, and in return, God will pour out His 100-fold blessings po sa inyong bahay, protection, and even everlasting life, ibibigay po sa inyo ng Diyos habang po kayo ay nandito po sa loob ng Pilipinas at na-implement na po yung divine government. So, God bless us all and good afternoon. Yung federal po natin, mayroong acronyms po yan, no? Yung acronyms ng federal, ito po mga kapatid, Father establish dominion, every regions authorized to lead. No? So, in-establish po ng Diyos ang kanyang dominion sa bawat region. At ang bawat regions mayroong authorized na mamuno po sa kanilang regions. Yan po mga kapatid. So maraming salamat and good afternoon.